Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafis salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, alhamdulillah, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa pagpapaulan ng Allah. Oo mga kapatid, sa panahon natin, lumalakas o kaya mayroong ulan na dumarating sa atin. At ang mga pagpapaulan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay isa sa mga dakilang tanda ng kanyang awa, ng kanyang kapangyarihan, at kanyang karunungan. Kasi nga, ang ulan ay tanda yan ng kanyang awa. Bumibigay ng buhay sa lupa, sa mga pananim, mga hayop, at sa tao. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwal ladzi yunazzilul gaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwal waliyul hamid. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at siya ang yaong nagpababa ng ulan matapos silang nawalan ng pag-asa at nagpapakalat ng kanyang awa at siya ang tagapagtanggol na kapuri-puri. Kaya diyan sa sinabi ng Allah mga kapatid, ramdam talaga natin ang nawawalan tayo ng pag-asa. Ngunit dahil sa mga binababa ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kalangitan na tubig ulan, nagkakaroon po tayo ng sigla. Nagkakaroon tayo ng lakas ng loob. Na ito pala ay pinapakalat na habag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Namubuhay ang mga patay. Alam niyo mga kapatid, ang mga patay dito, katulad ng sinabi dito ng Allah, tingnan niyo, wallahu anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha inna fi dhalika laayatan liqaumi yasma'un. Sinabi ng Allah, at si Allah ang nagpababa mula sa langit ng tubig at saka binubuhay nito ang kalupaan matapos ng pagkamatay nito. Katotohanan sa mga ganito ay talagang mga tanda para sa taong nakikinig. Tingnan nyo dito sa mundo, may mga namatay na binubuhay ng Allah. Pinapakita niya ang lupa, isampol ng lupa na patay na. Binuhay ng Allah. Ibig sabihin yan, kaya rin tayong buhayin pagdating ng araw ng paghukom. Meron na tayong tinatawag na paghahambing. Binibigyan na po tayo ng idea ng Allah subhanahu wa ta'ala na kaya niyang buhayin ang mga patay na tao. Kasi dito pala sa mundo, pinapakita niya na eh. Mga patay na lupa, mga patay na mga pananim, patay na mga hayop. May mga isda nga subhanallah, isda, patay na. Tapos buhusan mo ng tubig, nabubuhay, gumagalaw, subhanallah. Meron nga may mga buto. Wala na, patay na talaga sa tingin natin. Pero binuhusan mo ng tubig, nagkaroon ng ulan. Gumalaw, lumago, naging tanim ulit, subhanallah. Ganun ang mga paghahambing ng Allah subhanahu wa ta'ala na pinaparamdam na sa atin. Pinaparamdam kung saan totoo ang araw ng paghukom. May mga patay na kayang buhayin ng Allah dito pa lang sa mundo. Paano na pagdating ng araw ng paghukom na doon lahat ng mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala aharap sa Kanya. Meron nga sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, وَتَرَى الْأَرْضَ hamidatan fa'ida anzalna alayhal ma'ahtazzat warabat. Na sinabi ng Allah, at makikita mo ang lupa na tigang at saka kapag aming binabaan roon ng tubig, ito ay gumalaw at lumago. Tingnan niyo, gumalaw at lumago. Ngayon lang yan natuklasan ng mga scientists. Nakita talaga sa kanilang mga microscope na ang lupa kapag binabasa, gumalaw at lumago.
Ihtazzat warabat, na tugmang-tugma talaga sa pagkasabi ng Allah. Na wala pang mga science doon, wala pang mga equipment, wala pang mga microscope. Sa panahon natin, science, high-tech, advanced na. Pero sa time ni Prophet Sallam, wala. Kaya dahil doon, gusto kasi ng Allah pinapakita sa atin na kaya niya talagang bumuhay ng patay. Dito sa mundo, may mga patay na binuhay ng Allah. Hindi mga tao, kasi tayo, pagsubok tayo pero may mga ibang patay na binuhay ng Allah. At ang mga dito mga kapatid, dito isa sa mga ang ulan ay pagpapala talaga ng Allah. Sa panahon dati, mga ancient time mga kapatid, wala pa silang advance, hindi sila advance sa hindi pa maunlad ang kanilang agrikultura. Umaasa sila sa ulan. Kaya ibig sabihin, walang ani, walang makakain kung walang ulan. Walang ulan, kawawa talaga mga dati. Ngayon, alhamdulillah, napaka-umunlad ng agrikultura. May mga, tinatawag na water pump, may mga kumukuha sa mga sa itaas ng bundok, ng tubig, lagyan lang sa tubo, ilalagay sa mga subhana, naging high-tech tayo, naging umunlad talaga tayo. Dati hindi, hirap na hirap sila. Umaasa lang sila sa ulan. Kaya katulad ng sinabi dito ng Allah, وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَثْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. Na sinabi ng Allah, at ibinaba namin mula sa langit ang tubig bilang isang pagpapala. Tingnan nyo, pagpapala talaga. Yun ang mga talaga tunay na mga manampalataya. Niisip talaga ang ulan ay pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala. At saka pinatubo namin sa pamamagitan nito ang mga halamanan at butil ng pag-aani. Kaya yun ang biyaya ng Allah. Kasi kailangan to ng mga halaman. Kailangan to ng mga butil para sa pag-aani. Kaya ang ulan mga kapatid, biyaya yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kapag dumating ang ulan, dapat marunong ka magdua. Ang dua mo ay katulad sa sinabi dito ni Aisha na dati Propeta Salam, kapag nakita ng namumuo sa abot tanaw sa himpapawid ay kanyang iwanan ang trabaho. At kung nasa pagdarasal ay sabihin niya, O Allah, tunay na ako ay nagpapakupkup sa iyo mula sa kasamaan nito. At saka kung umulan ay sabihin niya, O Allah, kaya-ayang pagbubuhos. Allahumma sayyiban nafi'ah. Yun ang dua ng propeta. Pero bago makikita niya, katulad sa ngayon, sobrang itim ng ulap. Sa himpapawid, ka talaga magpakup-kup ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi tingnan nyo, baha, perwisyo, walang madaanan. Kaya magpakup-kup kay Allah. Ibig sabihin, binabalik mo talaga kay Allah lahat ang iyong kalagayan. Lalo na sa mga ganitong mga usapin. Nakakatakot. Hindi mo iasa sa sarili mo yan. Dapat humingi ka ng tulong kay Allah. Kaya huwag kang mag-awit, kapatid. Ang narinig nating awitin na rain, rain, go away, come back another day. Huwag mong sabihin yung ganun. Kasi nga, mga biyaya yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag kang awitin na yan, mga umaawit yan, mga hindi nag-iisip, ibig sabihin wala silang pananampalataya. Tayo, alhamdulillah, mga pagpapala niya, kasi alam nyo, dito sa mundo, higit kumulang mga 77% to 78% na pandaigdigang ulan, mga kapatid, ay nangyayari sa karagatan. Ang sobra dyan, mga 22 to 23%, dito yan bumabagsak sa lupa. Ibig sabihin, bihira lang ang ulan dito sa lupa. Hindi binabagsak ang maraming ulan sa lupa. Kasi alam naman kung binagsak lahat ng tubig dito sa lupa, talagang masisira tayo lahat. Pasalamat nga tayo, 22% lang binababa ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa lupa.
Doon lahat sa karagatan. Ha? Kaya tapos sabihin mo, come back another day, subhanallah. Ha? Kaya wag kang umawit ng ganun. Ha? Ha? Kaya sa atin kapag alam naman natin mga kapatid, ang ulan, alam naman natin maraming kapahamakan, baha, pinsala, ano pa dyan. Hindi kaagad sabihin mo, parusa kasi yan ng Allah. Baka yan isa sa mga pagsubok o kaya pampataas ng antas mo o kaya panlinis ng kasalanan. Kaya yung ganun ang pag-iisip talaga ng manampalataya. Kasi nga gusto niya laging positibo ang kanyang pag-iisip. Kaya ang mga pagsubok, na labas na yan kay Allah subhanahu wa ta'ala, labas sa kagustuhan ng tao mga kapatid, kahit mapinsala pa yan, ay talagang galing yan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun na ganun. Kasi nga may mga pinagkaloob si Allah subhanahu wa ta'ala, may mga kaloob si Allah subhanahu wa ta'ala sa atin na kailangan pag-ingatan natin ang ating saklaw lamang. Pero mga ganitong mga trahedya, hindi po ito saklaw ng tao. Kailangan pagtiisan. Kasi kapag hindi mo pagtiisan mga kapatid, ay katulad ka talaga sa sinabi dito ng Allah. Sabi ng Allah, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Fa in asabathu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah dhalika huwal qusranul mubin. Sinabi ng Allah, at meron sa mga tao na sumamba kay Allah na nasa bingit, kaya't kung natamaan ng mabuti, siya ay mapanatag doon. At kung natamaan naman ng pagsubok, ay tumalikod ang kanyang mukha. Nalugi siya sa mundo at sa huling araw. Iyon ang hayagang pagkalugi. Tingnan nyo, ganun na ganun. Kapag dumaan sa iyo mga pagsubok, tatalikod ka na. Sabihin mo, hindi na ako Muslim, hindi na ako manampalataya. Ang kanyang mukha niya tumalikod, mga kapatid, subhanallah. Iniwan niya ng religion niya, iniwan niya ng paniniwala niya. Kaya ang hatol sa kanya ng Allah, lugi. Hayagang pagkalugi sa mundo at sa kabilang buhay. Kaya wala problema kung malugi ka dito sa mundo. Ngunit malugi ka pati na sa araw na paghukom, yun talagang hayagang pagkalugi at tinutukoy ng Allah. Kasi dalawa dito sa mundo lugi ka na. Tapos sa kabilang buhay lugi ka pa rin. Kaya ang pagsubok yan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang ulan mga kapatid, kasi nga pinapakita ng Allah na siya po ang nakakaalam lang kung kailan darating ang ulan. Katulad ng sinabi ng Allah, inna Allah indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul gaitha wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsum madha taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayhi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sa sinabi ng Allah, katotohanan nasa kay Allah ang kaalaman ng oras at nagpapadala siya ng malalakas na ulan at nakakaalam sa anumang nasa loob ng mga sinapupunan at walang nakakabatid sa sinuman kung ano ang natatamo nito kinabukasan at wala ring nakakabatid sa sinuman kung saang lupain man siyan mamamatay. Tunay na si Allah ang maalam na marunong. Kaya Allahu Akbar mga kapatid. Ang Allah lamang ang nakakaalam sa mga ganitong mga bagay. Kaya sa mga ulan, huwag kang assuming masyado na alam mo talaga ang mga ganitong mga pangyayari. Kaya hindi basta-basta dumarating ang ulan mga kapatid. Ito ay merong takdang oras. Ganito rin ang tulong ng Allah. Ang tulong ng Allah, wala rin siyang tukoy na oras. Dumarating lang yan ng kusa. Kaya huwag kang mag-isip na kung manalangin ka,
tugunin kaagad ng Allah. Hindi. Ang ulan nga, hindi mo alam kailan darating ang mga tulong ng Allah. Kaya ganon na ganon mga kapatid. Ang iba nga, tingnan nyo, subhanallah, sila, cloud seeding sila. Nagtatanim sila doon ng ulap doon sa himpapawid. Gumagastos talaga, kaya tinatawag na cloud seeding. Gumagastos sila. Pero hindi pa rin tumpak ang kanilang pagtukoy kung kailan darating ang ulan at kung saan babagsak ang ulan. Allahu Akbar. Kaya ang tao hindi talaga pwede magyabang. Kahit anong naabot mo sa antas ng kaalaman, kung hindi pa rin gugustuhin ng Allah, ay wala pa ring silbi, kapatid. Kaya ganon na ganon ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa mga ganitong usapi sa pagpapaulan ng Allah, mga kapatid, may mga tao talaga nagiging manampalataya. At meron ding mga mapagtakwil, subhanallah. Katulad sa kwento ni Prophet Salah, na merong bakas sa time ng Hudaybiyah yun, merong bakas ng ulan. Humarap ang Prophet Salam sa tao pagkatapos ng Salatul Fajr. Sabi niya, alam ba ninyo kung ano ang sinabi ng inyong Panginoon? Kanilang sinabi, ang Allah at ang kanyang mensahero lamang ang higit na nakakaalam. Sinabi niya, merong naging manampalataya at meron ding mapagtakwil mula sa aking mga alipin. Kaya ang sino man nagsabi na pinaulanan kami dahil sa pabor ni Allah at kanyang habag, iyon ang manampalataya. At ang mga mapagtakwil sa bituin. At ang sino man nagsabi pinaulanan kami dahil sa bituin, iyon ang mapagtakwil kay Allah at mananampalataya sa bituin. Isinalaysay ni Bukhari. Kaya itong hadith na ito napakalinaw, mga kapatid. Kapag mayroong mga ganitong pagpapaulan si Allah subhanahu wa ta'ala, dapat kasali ka sa pangkat ng mga mananampalataya. Kasali ka sa mga papagtakwil, sa mga bituin. Kasi ang bituin, wala namang magagawa yan. Ang galaw ng bituin at sa galaw ng tao, walang ugnayan yan. Walang ugnayan, lalo na sa mga galaw ng ulap. Walang ugnayan bituin yan. Bituin yan meron din siyang inuikutang axis. Meron siyang inukutang orbit. Kaya mo yan. Walang ugnayan yan. Kaya huwag kayong maniwala sa mga manghuhula, marunong magbasa ng bituin, galaw ng bituin. Huwag kayong maniwala sa mga kanila, mga sinungaling po yan sila. Hututan lang yan ang pera mo. Kaya, at ang ulan, mga kapatid, subhanallah, mayroong paghahambing ang Propeta Salam na mayroong tumama sa matabang lupain. Mayroon ring tumama sa tigang na lupa. Mayroon ding tumama sa mababang patag na lupain. Kaya, tingnan nyo, may mga matabang lupain kung saan tumanggap sila ng ulan at namunga ang mga puno. Meron ding tigang na lupa. Walang lumago na mga tanim. Ngunit nanatili ang tubig at mga tao nakainom at mga hayop. Ngunit mayroong lupa na mababang patag na lupain. Wala siyang na hold na tubig. Kaya katulad talaga sa hadith, mga kapatid, na napakaganda pakinggan talaga, sabi na inulat ni Abu Musa radhiyallahu anhu, na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ang kagaya ng anumang ipinagpala sa akin mula sa patnubay at kaalaman ay katulad ng ulan. Tingnan niyo, ang katulad ng ulan na tumama sa kalupaan, at saka ang isa ay nasa matabang lupain na tumanggap ng tubig at saka nagpausbong nito ng pananim at napakaraming damo. At ang isa naman ay nasa tigang na lupain na umipon ng tubig at kaya't pinapakinabang ng Allah roon ang mga tao at saka nakainom sila at nagpainom at nagpastol. At ang tumama rin ang ulan sa iba pang pangkat sa mababang patag na lupain
na hindi ito umiipon ng tubig at hindi rin nagpapatubo ng pananim. Kaya't gayon din ang kagaya sa sinumang nakakaunawa sa relihiyon ng Allah. At nakinabang roon ang anumang ipinadala ng Allah sa kanya at saka natuto at itinuro. At halimbawa rin ng sinumang hindi inangat ang ulo dahil iyon at hindi tumanggap ng patnubay ni Allah ay yaong ipinadala sa akin. Isinalay ni Muslim. Kaya ganun na ganun mga kapatid, may mga hadith kung saan pinapakita ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagpapaulan ng ulan para marunong tayong mag-isip-isip, para marunong tayong magmuni-muni, para matuto ka talaga. Kasi ang kaalaman mga kapatid, mahalaga talaga yan sa atin. Diba? Lalo na ang kalagayan natin na kailangan natin matuto. Kaya pag halimbawa dyan, kaya ulan, talagang isa sa mga nagpapalinis talaga ng ating mga puso. Alam niyo mga patak ng ulan kapag pakikinggan mo. Kung meron ka talagang pananampalataya, nagiging mapayapa, naging mapanatag ka kasi nga alam na alam mo. Ito ay mula talaga sa habag ng Allah. Kaya ang puso mo naging mapanatag. Alam mo, sa pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala, napapanatag po ang puso natin. Kaya kung kapag umuulan, iniisip mo si Allah subhanahu wa ta'ala, na binigyan ka naman ng habag, Allahu Akbar, bawat patak na narinig mo, parang pag-alala, dikir na yun. Inaalam mo kasi si Allah. Kaya alhamdulillah, magpapasalamat ka kay Allah, makapagdikir ka ng maayos. Ganun mga kapatid ang nangyari sa isang tao. Na alam naman natin, ang Allah subhanahu wa ta'ala, mahal niya po ang mga mananampalataya. Pinapaalalahanan talaga tayo sa anumang paraan na kaya niyang ipaabot sa atin, lalo na sa pagbigay ng ulan. Kaya ayan, sa bawat binagsakan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang habag na ulan, ay nagpapatuloy dito na lahat ay pantay-pantay. Lahat pinabagsakan talaga. Pinapayaman ka man, o kaya pobre ka man, Muslim ka man, o kafir ka man, pantay-pantay lahat ang kanyang pagbibiyaya sa atin. Allahu Akbar, ganun ang kasi gusto talaga ng Allah, habang ikaw nabubuhay, dapat maging malinis ka. Dapat habang buhay ka pa, kailangan magbalik loob ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming mga tanda si Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos hihingi ka pa ng tanda, napakadami na nga Katulad ng ulan. Meron nga sa time ni Prophet Muhammad Salam, na pinaulanan sila, katulad sinabi ng Allah, "Id yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaykum minas sama'i liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rizza syaitani yarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam." Sinabi ng Allah, nang binabalutan kayo ng antok bilang katiwasayan mula sa Kanya at ibinaba sa inyo ang tubig mula sa langit upang ipanglilinis sa inyo at aalisin hinggil sa inyong dumi ng Satanas at upang idudugtong sa inyong mga puso at patatagin roon ang inyong mga paa. Kaya dyan sa sinabi ng Allah, napakaganda talaga kasi ipanglilinis sa inyo ang tubig ulan. Lalo na dahil sa panahon nila, napaka-importante talaga ng ulan. Doon, iyon ang kanilang source of water, mga kapatid. Kaya ang ulan, mga kapatid, sumisimbolo talaga ito ng panlinis ng kasalanan. Sa totoo lang. Kasi tayo, nagkakasala tayo. Kaya kung gusto mo malinisan katulad ng ginagawa ng Allah, kaya niyang linisan niya ang buong mundo Papaulan lang niya lang, maging malinis ka agad. Yun ang mga gusto ng Allah, pinapakita sa atin yun lahat. Kaya naging simbolo ngayon ng panlinis ng kasalanan ng ulan. Kaya huwag tayong tayong maging maramot sa paghingi ng kapatawaran kay Allah sa ating sarili. Dapat humingi ka, huwag kang maging madamot. Ang iba kasi hindi na nagdudua, hindi na nag-istighfar, hindi na nagtatawbah. Pinapakitaan na nga lang mga simbolo, ano pang gusto niya? Ihintayin niyo pang kamatayan. Hintayin niya makita ng impyerno, wala na yung pagkakataon yun. Tapos na. Ang ulan, yun, isa sa mga simbolo yun.
na kailangan taos-puso ka talaga na magsisi kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Kaya yun isa sa mga natin mga kapatid. Ngayon ang ating paghawakan. Ha? Alam nyo, kapag ang Allah subhanahu wa ta'ala kukunin niya na o kaya hahawakan niya ng ulan, wala talaga tayong kahit umudlad na tayo sa agrikultura. Kung hindi paulanan ng Allah, anin natin ang mga water pump. Wala namang tubig na lumalabas. Ha? Naalala ko nga doon sa amin, high-tech masyado, may water pump. Pero sa time ng tagtuyot, wala talagang tubig na lumalabas sa mga bomba. Ha? Kaya huwag tayong magyabang mga kapatid. Kung gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala, ibibigay talaga niya. Kung ayaw niya naman, wala talaga tayong magagawa. Ha? Kaya katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, anumang binubuksan ng Allah para sa mga tao, buhat sa habag, kung gayon ay walang tagapigil para rito. At ang anong pinipigil ay walang tagadala para sa kanya pagkatapos nito, at siya ang makapangyarihan na marunong. Kaya siya po ang makapangyarihan na marunong, si Allah lamang mga kapatid. Meron nga dito sa hadith dito, napakagandang hadith dito, laysal kahtu alla tumtiras sana walakin al kahat an tumtiras sama wala tunbitu fil ard. Na sinabi sa hadith na inulat ni Abu Hurairah, na sinabi namin sa sallallahu alaihi wasallam, ang tugtuyot ay hindi kapag hindi uulan sa loob ng isang taon, kundi ang tagtuyot at ay kapag uulan ang langit na wala namang tumutubo sa kalupaan. Subhanallah. Anhin mo yan ang ulan kung hindi rin pinabigyan ng Allah ng kapahintulutan. Ulan nga pero wala namang tumutubo. Subhanallah. Patay pa rin. Ha? Panahon pa rin ng taggutom kung ganun. Kaya meron nga isang hadith dito, isang hadith na daip lang ang hatol ni Albani. Ha? Na merong si Sulaiman na si anak ni Dawud. Sumaka nilang dalawa ang kapayapaan ay lumabas upang manalangin ng istisqa para humingi ng ulan kay Allah. At saka nadaanan niya ang isang langgam na nakahiga, nakataas ang mga binti sa langit at nagsabi, O Allah, tunay na kami ay nilalang mula sa iyong nilikha. Wala kaming kasaganaan hinggil sa iyong pagpapaulan at iyong panustos. Kaya kung hindi mo po kami paulanan at bibiyayaan ay malilipol po kami. Sinabi ni Sulaiman, bumalik na kayo sapagkat talagang pauulanan na kayo dahil sa pagsusumamo ng iba sa inyo. Isinalaysay ni Adama ni Ibnu Asbahani at ginawang daip ni Albani. Kaya kahit daip to yung mga kapatid, makakuha lang tayo ng leksyon dito. Ang leksyon dito, huwag kang magyabang, huwag kang magmalaki. Humingi talaga kay Allah. Itaas mo kamay mo. Magsumamo tayo kay Allah. Kasi alam naman natin mga kapatid, ang mundo ay pansamantala lamang to. Kaya pinaparamdam ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pansamantala lang to. Ang tunay na buhay doon sa kabilang buhay. Kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala, binibigyan ng awa ang sinumang humihingi o kaya lumalapit lamang sa Kanya. Allahu Akbar. Kaya napakaganda mga kapatid. Yun ang gusto ng Allah. Dumating ng araw na kung saan wala na rin silbi ang matitibay na bahay kung uulan dahil sa kaganapan. Tingnan nyo, may mga bahay matitibay. Katulad sa kwento din sa hadith, sabi sa hadith na inulat ni Abu Hurairah na sinabi ng mensahero ng Allah SAW, hindi darating ang oras hanggang sa hindi uulan ang langit ng ulan na walang masisilungan roon na mga bahay mula sa putik at walang masisilungan roon bukod sa mga tulda mula sa balahibo. Isinalaysay ni Ibn Hibban at itinama ni Albani. Tingnan nyo, sa panahon na yun mga kapatid, walang silbi ang mga bahay na mga putik, ibig sabihin mga matitibay. Kahit nakasin, makalagay pa ng bakal. Ano nangyari? Kaya bakit ganun? Mas mainam pa ang sisilungan mo ang bahay na tulda mula sa
Balahibo, ibig sabihin mula sa balat. Kasi nga sa panahon na yon, subhanallah, napakamaraming kaganapan yung sa nakakatakot, mga digmaan. Aanhin mo yung isampol bahay mo, kapos matatamaan ka naman ng bala, sasabugan ng mga bomba. Ano mong bahay na putik na yan, o kaya semento pa yan, o ano pa dyan. Matibay nga, pero walang silbi rin. Dapat iwanan mo rin, tatakasan mo rin. Dala-dala mo pa rin ang tulda. Kaya kung uulan, yun ang ilalapad mo. Yun ang ilalagay mo. Tulda na yun. Nagawa sa balahibo, ibig sabihin sa balat. Kaya, subhanallah. Sa mga ganito, mga kapatid, pasalamatan natin talagang mga biyaya ng Allah. Dapat nakakaroon tayo ng kalma sa ating kaluluwa sa pag-alala kay Allah. Kaya sana meron kayo napulutang aral, mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.